5:18 Pilipinas, good morning po. Kasama niyo po ang Panahon TV ngayong Tuesday ng umaga. At para nga po malaman natin ang aasang lagay ng panahon sa mga susunod na araw, silipin po natin ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Diyan nga po sa Baguio, magiging maaliwalas po ang ating panahon bukas dahil partly cloudy skies with isolated light rains lang po ating mararanasan. Simula po yan bukas, magpapatuloy po yan hanggang sa Biyernes. Mga kabayan, ganun din po yung aasahan nating weather dito sa Metro Manila, no? Dahil bukas nga po hanggang sa Huwebes, isolated rain showers or thunderstorms ang ating mararanasan. At sa Metro Davao naman po, partly cloudy with isolated rain showers or thunderstorms ang ating mararanasan. Bukas po yan hanggang sa araw ng Biyernes. Magdala po tayo ng payong ha, dahil baka mabasa po tayo ng ulan at magkaroon tayo ng sakit. So iwasan po natin ang pagkakaroon ng sakit dahil sa mga pag-ulan. Metro Davao, fair weather po ang ating aasahan bukas. Magpapatuloy po yan hanggang sa araw ng Biyernes at bilang panguli sa Zamboanga, fair weather nga din po ang ating mararanasan bukas po yan. Magpapatuloy po yan hanggang sa Biyernes. Okay, ngayon naman para sa mga kababayan natin bakasyonista, silipin natin ang lagay ng panahon sa selected tourist areas ng bansa. Puerto Galera, mataas ang temperatura, 23 to 31 degrees Celsius. Mababa po sa Banawe Rice Terraces, meron tayong 13 to 23 degrees Celsius. Sa Camiguin po, mataas din po ang temperatura, meron tayong 24 to 32 degrees Celsius. Ganon din sa Boracay. At pinakamababa po sa Naga, meron tayong 23 to 31 degrees Celsius. At ngayon mga kabayan, sinasabi nga po nila na itong naging sanhi ng lindol dito sa Bohol, tectonic po ang origin. So sa makatuwid, ito po yung pag-alog ng mga kalupaan sa ilalim po. Ito nga po, no, mahalagang malaman yung isa pang uri ng lindol, yun po yung tinatawag nating volcanic. Panoorin nga po natin yan sa napapanahong kalaman. Ang lindol o earthquake ay ang pagyanig ng lupa dahil sa pagguho o pagdulas ng mga bato sa ilalim o ibabaw ng lupa. May dalawang uri ito. Ang tectonic earthquake na sanhi ng paggalaw ng crust plates o ang pinakaibabaw na bahagi ng lupa at ang volcanic earthquake na nagmumula sa di karaniwang volcanic activity gaya ng pagputok ng bulkan. Di tulad ng bagyo, hindi na mo-monitor kung kailan at saan mangyayari ang lindol. Ngunit mayroong mga hazard map na maaring gawing gabay upang malaman kung aling mga lugar ang maaaring makaranas ng matitinding pagyanig kung sakaling magkaroon ng lindol.